Mga kapuso, hindi rin pala sa tunnel ng Quezon Avenue, malapit-lapit na po sa may EDSA, may nabibiktima ng mga namamato po. Mga nabibiktima ng mga namamato ng mga sasakyan, mga batang, marami sa kanila yung nambabato. Ilang motorista na po ang nagreklamo ng pambabato rin habang sila ay dumaraan sa Shaw Boulevard Tunnel naman sa may EDSA sa may Mandaluyong. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Dahil sa basag na windshield, mapapag-aso si Commander Apolinario Celoza ng 10,000 piso. Ang masaklap, hindi siya ang may kasalanan kung bakit nabasag ang salamin. Tumatakbo ko ng mabagal dahil medyo nag-build-up ng traffic. Nagulat lang ako, biglang mayroong bumagsak na may kumalapag doon. Yan pala yung windshield ko. Tumamukan, basag na. Nakita ko yung isang around 5 to 7 kilos na stone nasa windshield ko. Pangatlo na raw siyang nabiktima sa Shaw Tunnel ayon sa Mandaluyong Traffic. Iniimbestigahan pa ng Mandaluyong Police kung sino ang namamato sa mga sasakyan. Kaya nagtalaga na raw sila ng mga pulis para magpatrolya sa lugar. May mga insidente na rin ang pamamato sa tunnel sa Quezon Avenue sa Quezon City na kagagawan umano ng mga batang hamog. Payo ng PNP, kung wala namang nasaktan, huwag munang umalis sa pinangyarihang lugar. Mag-text o tumawag muna sa alinmang hotline ng PNP para mai-report ang insidente. Kailangan muna natin ma-assess yung damage doon because it is a crime scene. Pag umalis ka doon, hindi na-imbestigahan, wala tayong record. Ang importante dyan is documentation. Mahalagang may record ang nangyari dahil baka may mahuling suspect ang pulisya sa hinaharap. Pero kung may grabeng nasaktan, If it is fatal, of course, mas importante mong dali mo muna sa ospital. Siguro after that, tsaka ka na mag-report sa police. Mas importante siyempre ang buhay. Tina Pangaliban Perez, nakatutok, 24 oras.